Atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno na siyang tunay na nagpapagaling. Atin pong pag-usapan ang Ebanghelyo sa hapong ito. Ginoo. Ang term na Ginoo ay hindi lamang basta ginamit ng taong may ketong. Ito ay pagkilala sa isang taong makapangyarihan sa kaniyang harapan. Ginoo. Bagamat hindi niya kilala, pero nandoon ang kaniyang mataas na paniniwala sa taong ito. Ginoo. Isang paghingi, isang pagsusumamo, isang pagdarasal na galing sa isang taong mababa. Dahil nung unang panahon, ang ketong ay isang sumpa. Sa kultura ng mga Hudyo, ang taong may ketong ay practically isolated. Siya ay hiwalay sa pamilya, hiwalay sa pamayanan, at lalong-lalo nang hiwalay sa Diyos. Hindi siya makapupunta sa templo dahil ang taong may ketong ay iniiwasan. Dahil kung ikaw ay mapalapit sa taong may ketong, ikaw ay magiging marumi at hindi ka makapapasok ng templo. Kaya ito ang utos ni Jesus sa dulong bahagi ng Ebanghelyo. Magpakita ka sa saserdote, sa pari, sapagkat sila ang magsasabi kung pwede ka nang pumasok at sumamba sa templo. Pero tingnan natin ang karanasan ng taong ketongin. Hindi siya nag-demand. Hindi siya umaasa. Ibinigay niya ang desisyon sa kamay ng tinawag niyang Ginoo. Kung ibig po ninyo, ako'y mapagaling. Kayo po ang magdi-decide. Kayo po ang magbibigay ng katotohanan sa aking nais. Hindi niya pinilit ang gusto niya, bagkus ibinigay niya sa kamay ng poong Jesus Nazareno kung ano ang nais niya sa kawawang kaluluwang ito. Kaya ang kaniyang sabi, kung ibig po ninyo, isang salitang pagbibigay kapangyarihan sa taong tinawag niyang Ginoo. Kaya ano ang naging sagot ni Jesus? Ibig ko, gumaling ka. Dito natin nakikita na si Kristo ang poong Nazareno ang anyo ng awa at habag sa mga taong tunay na humihingi ng awa. No pretensions sa parte ng taong may ketong. Kung ibig po ninyo, kayo po, hindi po ang nais ko. Of course, kaya siya sumunod kay Jesus, nais niyang gumaling. Pero ang paggaling niya ay hindi ayon sa gusto niya, kung hindi ano ang desisyon ng kamay ng Diyos. Kaya po ang ketong
ay isang sumpa at isang kasalanan. Lahat po tayo nahihiwalay sa Diyos. Lahat tayo'y nagkakaroon ng lapses sa ating buhay. In short, many times we are also lepers. Tayo rin po ay mga ketongin. Tingnan ninyo, kayo ba ay crowd getter o crowd hater? Marami bang taong lumalapit sa'yo? Kapag maraming taong lumalapit sa'yo, ang vibes mo palaging positive. Nakakagaan naman ng loob, nakausap yung taong yun. Magnet ka ng ibang tao. O para kang may ketong na iniiwasan ng iba. Huwag tayo diyang maupo. Makakatabi natin si Marites. May mga taong umiiwas sa kapwa-tao. Pero hindi ito ang batayan ng pagiging ketongin. Ang batayan ng ating pagiging ketongin ay ang patuloy na pamumuhay sa kasalanan. Hinihiwalay tayo ng kasalanan sa maaaring gawin ng Diyos na himala sa ating buhay. Kaya nga napakabuti ng Diyos, iniwanan niya ang banal na sakramento ng kumpisal upang ito ang maging daan ng pagpapagaling ng una sakit ng ating espiritu. Ang makapasok ang paggaling ng sakit na pisikal. Ang biyaya't himala ng Diyos sa karanasan ng taong may ketong ay patuloy pa rin nating nararanasan. Tayo pa rin ay nagsusumamo sa Poong Jesus Nazareno kahit na hindi Biyernes, araw-araw ating binabanggit sa Kanya at mulit-muling babanggitin, ano po ang nais ninyo? Ano po ang gusto ninyo? Kung gusto po ninyo kong mapagaling, kayo na po ang bahala sa akin. Nagpapasailalim tayo sa kapangyarihan ng Diyos na patuloy na nagpapaagos ng Kaniyang awa at habag, pag-ibig at himala. Sa ating buhay, araw-araw tayong pinababalik sa pamayanan. Araw-araw tayong pinababalik sa ating pamilya. Araw-araw tayong pinababalik sa Kaniyang templo upang sabihin sa atin, araw-araw din, na ibig ko, gumaling ka. At atin po iyong taglayin. Atin yung tanggapin ng may kababaang loob na ang himala ng Diyos ay nangyayari araw-araw sa mga taong ang kababaang loob ang daladala sa pagharap sa Diyos. Iuuwi natin ang salita ni Kristo. Ibig ko, gumaling ka. Amen.